Jesus will come first. He will take His bride away. I want to be with the Lord. Amen? At the last trump, for the trumpet will sound, and the dead in Christ shall rise first. No? So, kuhaon ka sa Dios. Kung pananglitan, maabot manggaling gubat, it could be. But, di ta ma-worry sa tribulation, 7 years tribulation. Di ta ma-worry sa 666 kay rapture will take place before anak. But if ever, paminaw pa kayo, kung mabilin ka sa rapture, kay ingon ra ba sa Biblia, naagay mabilin? Paminaw, kabasin mabilin ka. Basin nag-assume ka ba, nga luwas ka, hindi dahil kaluwas. Kung mabilin ka sa rapture, napakay chance nga maluwas. Kay ang anak sa Ginoo, ang luwas, kwaon man niya. Basin di ay, naidili luwas na rin, nakadungog ka karon sa kumwali. Kung mabilin ka sa rapture, kwaon na mi. Ato na miglangit. Unya, panalitan ay mabilin sa tuwa. Napakay chance maluwas. Ayaw lang yun patatak sa number of the beast, which is 666. Pwede kaputan nila ulo, pwede kanila panahon sa Dark Ages, panitan, ang uban, gitaga ang dila, gibitayag bato, taas kayong dila, muabot ka na nga pagantos, ayaw lang yun patatak og 666. Kaya para dili ka madto sa impyerno. No? So, muna ang gisulti sa pulong sa Dios. But this morning, sa atong gibasa, Acts chapter 20 verse 24, this is Apostle Paul. Ingon pa niya, Acts 20:24, but none of these things move me. Apan walay unsa niining mga butanga nga nakatarog kanako. Kristohanon, sa pag-alagad sa Dios naay problema, naay kasakitan, naay mga pagsulay, kining tanan nagyan ni Apostle Paul. Pero kabalo ka sa tanang si Apostle Paul na priso, si Apostle Paul gibato, si Apostle Paul na gutman, si Apostle Paul na wadag biste. Kabalo mo sa giingon, apan walay usa niining mga butanga nga nakatarog kanako. Amen? Dili ang kagutom, dili ang kalisod, dili ang nakedness, dili peril, dili sword. Ingon pa ni Apostle Paul, ni giisip ko ang akong kinabuhi nga mahal ngadto sa akong kaugalingon. Apostle Paul even did not count his life dear unto himself. Wa na niya giisip yang kinabuhi nga bililhon pa. Kabalo ka unsa ra gyud iyang giisip? Ingon pa niya din niyo, wa niya giisip nga bililhon iyang kinabuhi. He's willing to die or to live. To live is far better. He's willing to die for the Lord so that I might finish my course with joy. Ingon pa ni Apostle Paul, aron nga ako makatapos sa dalan nga gisubay uban sa kalipay ug sa pagpangalagad nga akong madawat gikan ni Ginoong Hesus. Kristohanon, ang title sa mensahe karon nga buntag, How should a Christian serve the Lord? Murag na problema sa itong connection mo ni. How should a Christian serve the Lord? Unsaon sa usa ka Kristohanon pagpangalagad sa Dios. Now, by the way, what is service? Unsa man ang word nga serve? Ang pulong nga serve means to attain the need of someone or to attain the need of others. When you go to a restaurant, adunay waiter. All they do is they serve. Taas ka sa imong kamot, sir, anything I can do? O niya akong order, niya ang waiter, iyang i-take imong order, sir, unsa imong gusto? Gusto ko og sinugbang anukos. O yan ang isulat, o niya mo serve siya sa imo ha,
Sa di pa niya mahatag ang imong order, kay lutoon ka man to, hatagan ka niya og tubig. So muna yung trabaho. Hagan ka niya og plato, hagan ka niya og sara, tinidor, napkin, unsay mong kinahanglan. Ang iyang trabaho mao ang pag-serve. But today, we are not going to serve anybody. We are going to study how to serve the Lord. The Lord, the Prince of Peace, the King of Glory, the Creator of the universe. Amen? Alagaro na to, the King of Kings, ang hari sa mga hari. Ang Ginoo nga atong gialagaron, He is far better than any important person in the world. Mas importante pa siya kang Donald Trump. Mas importante pa siya kang Marcos. Mas importante pa siya kang Putin. Mas importante pa siya kang, kisa na pinakadato nga tao karon si pangalan niya? Elon Musk, no? Mas importante pa si Jesus kang Elon Musk. Adunay mga tao na matinumanon kay sila sa pagserbisyo kang ilang giserbisyohan importante nga tao. Karon ang atong serbisyohan ang Dios. Amen. How should a Christian serve the Lord? Unsaon sa usa ka Kristo? Ang Christian nga akong ginahisgutan din dili ka ng Christian nga dili Muslim, kay kung di ka Muslim ang tawag sa imo Christian man na. Pero ang Christian sa Biblia is the person who repented of his sin, put his faith and trust in the Lord Jesus Christ as his Savior. Ang Christian nga akong ginahisgutan kining tao nga luwas. Kining tao nga nakasiguro nga makaadtog langit, mao na siya ang Kristohanon nga gihisgutan ako. Unsaon sa Kristohanon? Pag-alagad sa Dios. By the way, what we are doing today, karon nga naglingkod ka diha, you are not serving the Lord. Samtang ni anhi ka sa simbahan, naglingkod ka, naminaw ka sa wali, you are not serving the Lord, but you are listening to the Lord. Naminaw ka sa Ginoo karon. You are not serving the Lord. Service or serving the Lord is done before preaching and after preaching. Tanawan ninyong lamisa. Pag tanaw na ko sa lamisa, I see service. Na pagkaon, pagkalamig gidanan. Kung makakita ka pagkaon, murag lami na ikaon. But think about the service. Think about the preparation. Gimasa na ang harina, human ug masa na, ako di man ko tigluto. Pero gana murag pagbutang lang daan anang sudlanan niya, no? Ampingan ba nimo? Nya man lutuon na pod. Someone did serve today, no? Especially kaya mukaon ana mga Kristohanon, no? So serbisyo na. Salamat sa inyong serbisyo. Na nagserbisyo din nagdala pagkaon kanang sulod sa pula unsa gana. Kanya nato nablihan. Pero serbisyo na, amen. Gipangandaman na, giluto na, gigastuhan na, no? Na ay tao nga nagserbisyo para ana. Kagahapon ay nanilihig din serbisyo to, no? Ay nanilihig, ay nag-rake, nanghipo sa basura, ay nanghugas og plato, mo na siya ang service. Amen? Kristohanon ang pagsimba, pagpaminaw og wali, pag-awit, dili ni serbisyo. Pagdaig ni sa Dios, o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang serbisyo, mahitabo ni unya, no? Kuman og kaon, mo serbisyo ta. Na muhugas og plato, na muhakot og tubig, mo na siya ang serbisyo. But how should a Christian serve the Lord? Unsaon man nato pag-alagad ang Ginoo. Natanaw nato dinhi sa kinabuhi ni Apostle Paul. Ingon pa sa Biblia, tanaw nato gamay ang background, no?
Sugod sa verse 17, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Verse 18, and when they were come to him, he said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, this is Paul, ingon pa niya, pag-abot na ko sa Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Sa tanang panahon, nakikuban ko ninyo sa bisan unsa, nga kahigayunan, serving the Lord with all humility of mind. Tanawa, Apostle Paul, serving the Lord. Nag-alagad siya sa Ginoo uban sa tanang pagkamapainog-sanon sa una and with many tears. Si Apostle Paul nag-alagad sa Ginoo sa pagpaubos sa una-una uban sa daghang mga luha. Ang pag-alagad sa Dios nagyoy time nga makahilak. Amen. Katisting na ba mo ani? Kabantay ba mo ani nga nay time nga mutulo ra tong luha. Di ta gusto mo hilak, pero makahilak ta ako say magwali ko. Murag maulaw ko ba makahilak ko di sa tubangan, di man ako mapugan. Amot nga nung mo hilak gyud ko, anong makahilak gyud ko. Makahuna-huna ko sa gihimo sa Dios akong kinabuhi. Makahilak ko. Ingon pa sa Biblia sa Apostle Paul, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Ha? And temptations. Agoy, daghan pag yung tentasyon. Kaya malagad na siya, daghang tentasyon ba? Daghang mubira na to, ispadong na ta sa simbahan, napag-imubira na to. No? Dagon pa tag, merch dita? Yung nagplano na kamo, nakainis na kapadong kag simbahan. Birahon pag ka? Many temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Daghag mga Hudiyo, naghulat ka Apostle Paul, kaya saan nila si Apostle Paul? Ilang patyon. Huh? Verse 20, and how I kept back nothing what was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house. Wow. Apostle Paul, nagwali siya publicly, and from house to house. This afternoon, we will be preaching publicly. Huh? Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Wala yoy gipili si Apostle Paul. Tanang mga Hudiyo, tanang mga Grigo, repentance toward God and faith to our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Ingon pa ni Apostle Paul, mubalik ko sa Jerusalem. In Jerusalem, this is when Apostle Paul was let down by a basket through the window. And now, he is going back to Jerusalem. Apostle Paul said, not knowing the things that shall befall me there. Wa ko kabalon sa may tabo na ko dito, tingali ila kong patyon, pero mubalik ko dito kay magwali ko sa Jerusalem. Save the Holy Ghost, witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide with me. Giingnan na siya sa balang Espiritu Paul, mubalik ka sa Jerusalem, naa dito ang bonds and afflictions, no? Mga gapos, naa dito ang mga kasakitan. Pero yung ni Apostle Paul, wa ako kabaloon sa may tabo na ako dito, mubalik ko dito, mualagad ko sa Dios dito. Amen? Gibato na siya dito, gitunto na siya sa basket dito para makasibat lang siya dito. Pero yung ni Apostle Paul, karon is the time. I'm going back to Jerusalem. I'm going to preach to Jerusalem. I'm going to preach to my own people. Amen? So karon gibuntag, how should a Christian serve the Lord? Kang Apostle Paul, ingon ba na sa verse 24, but none of these things move me. Temptations? Afflictions that shall abide me there. Ingon pa ni Apostle Paul, none of these things move me. Ang importante kayo, ang usa ka statement sa alagad sa Dios, nga moalagad ko sa Ginoo sa Jerusalem. Tingali ila kong patyon, tingali ila kong lutuson, wa ko kabalon sa mahitabo nako sa Jerusalem. Pero ingon ni Apostle Paul, none of these things move me. Sa Bisaya pa, walay usa ni ining mga butanga nga nakatarog kanako. Kamatayon? Di ko matarog ana.
Kagutom? Di ko matarog, ana. Kasakitan? Di na mo'y makatarog na ako nga mubiya ko sa Dios. Amen? Ingon ni Apostle Paul, none of these things move me. Number 1, how should a Christian serve the Lord? We should serve the Lord with determination. Determination. Unsa man ning word nga determination? From the word determine. Determinado. Wa ko'y labot, unsay mahitabo, bahalag magbaklay ko, o magsakay ba ko, muadto kog Jerusalem, kinsa may mubabag na ko, bisan tag inyo kong patyon, muadto kog Jerusalem, ingon sa Balaang Espiritu, adunay kasakitan inikabot nako sa Jerusalem, yet muadto kog Jerusalem, muwali ko sa pulong sa Dios. Amen? And that's determination. Bahalag babagan ko ni mama, bahalag dili mo sugot si papa, bahala pagpugnan ko sa akong mga anak, ingon pa ni Apostle Paul, I am going to Jerusalem. Wow. Knowing, ingon pa niya sa verse 22, and now behold, I go bound in the Spirit to Jerusalem. He was bound in the Spirit. It is the Holy Spirit that convict Apostle Paul. It is the Holy Spirit that gives him the determination. I am going to Jerusalem. Kristohanon, kumusta kita sa atong pagpangalagad sa Diyos? Determinado ba ta nga malagad sa Diyos? Kung naay kasakitan, basin imong biyaan ng Ginoo. Kung naay problema, basin mo undang ka og simba. Si Apostle Paul, tanan nga problema iyang nagihan. Amen? Agi siya kagutom, agi siya kahubo, agi siya kalunod sa dagat. Pero si Apostle Paul, may padayon. Nga naman kay si Apostle Paul, determinado. Amen? Determination. Kristohanon, how should a Christian serve the Lord? We should serve the Lord with determination. The word determination, an act of deciding definitely and firmly. Nothing can change my decision. I am going to serve the Lord. Amen? Kabalo ko nga insakto ang akong gisubay, kabalo ko ang pagsimba, mao ni ang insakto, bahalag kinsay mo babag, wa ko'y labot, unsay isuldi sa akong mga silingan, musimba ko, kay kabalo ko, insakto ang pag-alagad sa Dios. Amen? Determination. Maabot ang time, yaga-yagaan ka sa mong silingan. Si Kuano, Kristohano na. Uy, nagbaptist na karon. Basin mo undang ka, yaga-yagaan ka. Gibautis mo ano? Bago na ni ba? Kristohanon. Si Apostle Paul, tanang bugal-bugal, iyang gikaon ang tanan. But ingon pa niya, none of these things move me. Amen? Walay bisan unsang butang nakatarog ka nako. Gipakaulawan si Apostle Paul. Giyaga-yagaan si Apostle Paul. Nagutman si Apostle Paul. Pero determinado si Apostle Paul nga mupadayon pag-alagad sa Diyos. Amen? Naagid ra ba'y problema? Naagid ra ba'y tentasyon? Naagid ra ba'y kalisdanan? Si Apostle Paul, grabing kalisod. Grabe gid nga kalisod niya ni Apostle Paul. But you know what? He did not quit. Amen? He did not look back. Looking unto Jesus. Why? Because he was determined. Amen? Kristohanon, serve the Lord with determination. Determinado, walay makatandog, dili ang akong bana, dili ang akong asawa, dili ang akong silingan, o si bisan kinsa. Ingon pa ni Apostle Paul, walay nakatarog kanako. Amen? None of these things move me. Ingon pa ni Apostle Paul, walay nakatarog kanako. Determination. I hope ang Kristohanon, determinado ta nga mga lagad sa Dios. Basing gigayagaan niya kasi may igsoon, tol, nabaptist na ka tol, naunsa man ka tol, oy. Kristohanon, determination, walay makatarog sa akong desisyon. Ako ning desisyon, kabalo ko insakto ang akong desisyon, kabalo ko Dios ang akong gialagad, wa ko'y labot sa inyong isulti. Akong mga uyuan, puros palahubog, kami nga pamilya, markado nami sa among mga igsoon sa akong inahan, gawasan sa igsoon sa akong amahan, kaya wala mong ko ka-meet na nila gani. Pero sa igsoon sa akong amahan, markado nami, mga baptist ang tawag sa mua.
Yaga-yagaan mi, padungmig simbahan, ilaming katawan. Ako mga uyan, puros palahubog. Ako mga igagaw, puros palahubog. Ang tawag na sa mga baptist. Di fact, sa dihang ang akong inahan, ng Iswilag Bible School, gisumbag sa kong lolo, unsay atong namatan, atong pakamatyan. Ang akong inahan, namatay sa edad nga 42 man siguro. Cancer, breast cancer, kay gisumbag sa kong lolo ang dughan. Kay nagbaptis. Na-cancer rin taon akong inahan. Namatay rin taon akong inahan sa sakit ng cancer. Kaya ang prinsipyo sa akong lolo, sa atong namatan, atong pagkamatyan. Kristohanon, kung atong namatan sayop, wabalik tayo katungod nga mag-usab sa sayop nga atong namatan. Kung mo na imong prinsipyo sa imong namatan, imong pagkamatyan, nataw ka din sa kalibutan nga hubo. Magpakamatay baka nga hubo. Kaulaw na. Sayop ng prinsipyo nga atong namatan, atong pagkamatyan. Okay na, basta kaya atong namatan, insakto. Lah, pagkamatyan na, kaya insakto man. Pero, nga atong namatan sayop, pagkamatyan din na natin. Kristohanon, usa lang akong naibawaan nga insakto. Mga lagad sa Dios nga determinado. Amen. Tingali daghan ang simbahan imong nasudlan, tingali gikan ka sa lain nga pundok aban Kristohanon nga nakaabot kanini nga iglesia. Akong igarantiya nimo insakto ni ang atong gisunod. Dili na ko igarantiya nga insakto ni nga iglesia aban insakto ang Dios nga atong gialagaran. Dili ko proud nga baptist ko. One thing nga proud ko, I know when I die I'm going to heaven. And I'm proud of it. I know I'm saved, not because I'm a Baptist. I know I'm saved because of the Lord Jesus Christ. Kung akong igarantiya ninyo, ako'y labot sa inyo ni sulti. Nakasiguro ko kung mamatay ko makaadto kog langit. Nga naman, kay nana sa pulong sa Dios. Ug mauna ang itudlo sa pulong sa Dios. And I am determined. I serve the Lord with determination. And nobody can change that philosophy. Nobody can change my belief. And I know for sure, mamatay ko makaadto kog langit. Walay makausab anak, determinado ko sa akong gituohan kay naa sa pulong sa Dios. Kristohanon, anytime pwede ka mo balik og asa kagikan. Ug mo nay goal sa yawa nga mobiya ka insakto mo adto kag sayop. Kristohanon, garantiya na ko sa inyo ha nga insakto ni kay gikan ni sa pulong sa Dios. Pero gikan sa kuha di ko kapasalig na. Pero karon na akong giwali sa inyo ha, akong igarantiya nga insakto ni kay gikan ni sa Biblia. Amen? Serve the Lord with determination. No? Daghag tentasyon, daghag babag ang trabaho, usahay ang atong employment will keep us back, will hold us from serving the Lord. But Paul was so determined, even Matthew, he left on. He was determined to serve the Lord. Peter, mangingisda, gibiyaan niya iyang papa, gibiyaan niya iyang bangka, gibiyaan niya iyang pokot, and he went on serving the Lord. That's determination. Amen? Ayun, naglingi, ay nagbalik. Determinado na ta, kay kabaluta, insakto ni. Amen? Determination. Ikaduha. Yay ka punta tong text. 20 verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Imagine na ninyo? Ingon pa ni Apostle Paul, wala na nako giisip akong kinabuhi nga bililhon ngadto sa akong kaugalingon. Ingon pa na Apostle, kini akong kinabuhi, dili bililhon para nako. Kini akong kinabuhi ako ning ihatag sa Ginoo. Amen. Kung mamatay ko nga nangalagad sa Dios. Mamatay man kita. Bahalag mamatay, basta ka nagalagad sa Dios. Saan man ang buhi, niya nagalagad sa Dios. Ingon pa ni Apostle Paul, Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Alang ka na ako magkinabuhi para kang Kristo, ug ang akong kamatayon, ginansya. Mahimo lang ginansya ang kamatayon sa tao kung nagkinabuhi siya para sa Ginoo. Pero nagkinabuhi ka sa pagkadautan, di ginansya, disgrasya gina imong kamatayon. Pero ang nag-alagad sa Dios, walay disgrasya nga kamatayon basta nag-alagad sa Dios. Amen? Ingon sa Biblia, ang pag-alagad sa Dios, imong kamatayon, ginansya.
Kadaghan ako hapit mamatay, pero sayang, wa na ako naangkon ang ginansya. Wa pa na ako na ginansya. Hapit, pero gikaluyan pa ko sa Ginoo. Kristohanon, ikaduha, ingon pa ni Apostol Paul, wa na ako giisip ang akong kinabuhi nga bililhon sa akong kaugalingon. Serve the Lord with devotion. Ano sa man ang devotion? Ang devotion, an act of dedicating something to a cause of allegiance. You need to serve the Lord with, ano sa ito? Devotion. No? Dapat i-dedicate nimo imong kinabuhi. Lord, ako ning ihalad ang akong kinabuhi. Dibuto ko Ginoo para nimo. Usahay ang tao dibuto para sa simbahan. No? May mga tao nga dibuto kayo silang simbahan. Kristohanon, di tangay mo dibuto sa atong simbahan. Kung dibuto man ta, dapat dibuto ta para sa Ginoo. Sama karong hapon, magwali ta. Dili na, way labot ang simbahan, ana. Ang atong iwali, si Ginoong Hesus Kristo. Amen? Dibuto ta para kang Ginoong Hesus Kristo. Kung saan ko nagwali sa dalan nga, mga baptisme! Simba mo sa baptis! Yung ko nagwali, yung na kadawali na ginako, may tungod ragyod kang Ginoong Hesus Kristo. Di gani ko mang-invite nila nga, mao niya nga mong simbahan, baptist, dito nilapit sa kwan, simba mo, wala. Wali ragyod ko, wali kong kaluwasan, wag gani ko kapang-invite nila nga manhi simbahan, pero kung manhi, welcome ang tanan. Amen? Diya sabang kagayan, hardly ko mang-invite nila, oy tara, simba ta. Ako, muwali ragyod ko sa pulong sa Dios. Kung ang Ginoo mo hatod din niyo dinhi, salamat sa Dios. Of course, Bible study. Kunya, siguro kung maka-Bible study, kung makanto ko sa inyong balay, mang-invite ko. Pero ingon nga kanang dira sa dalan, wala ko na ginabuhat. Ang pinaka-importante, kung naamantay angay isulti sila atong isulti, nga si Jesus ang manluluwas. No? Walay labot ng iglesia na. So, devotion. Yung pa ni Apostol Paul, ang akong kinabuhi, dili ni bililhon para nako. Ang akong kinabuhi, ako ning gihalad para sa Ginoo. Yung pa ni Apostol Paul, muadto ko sa Jerusalem, kabalo ko nga mag-antos ko dito, kabalo ko nga sakiton ko dito, bahala pagpatyon ko nila dito, muadto ko dito, kay muwali ko sa pulong sa Dios. Kay diboto si Apostol Paul sa Ginoo. Amen? Kristohanon, kung magdiboto man ta, ayaw pagdiboto ni Pastor James, ayaw pagdiboto, ani nga simbahan, magdiboto ta kang Ginoong Hesus Kristo, kay siya ang nagluwas nato. Kung walay Ginoong Hesus, kung walay manluluwas, asa ka ko karon? Way, muwali ninyo diri. Wa ko diri, di ta makita. Naata din he, nagkahiusa din he, nagtapok ta din he, tungod ni Ginoong Hesus Kristo. Siya ay hinungdan aning tanan. Amen? Dili ang baptis, way labot ni. Si Ginoong Hesus ang hinungdan. Busa, Kristohanon. Kung saan ito pag-alagad sa Diyos, mualagad ta sa Diyos with devotion. No? Diboto. Diboto diyan sa Ginoo. And then, next thing, verse 24 gihapon, wala akong iisip ang akong kinabuhi nga bililhon sa akong kaugalingon. Sunod, so that I might finish my course with joy. Notice, finish my course with joy. Humanon na ako ning akong kurso. Humanon na ako ning akong nasugdan. Humanon na ako ni uban sa ng joy. Kalipay. Basi na human nimo imong kurso pero di ka malipayon. Si Apostol Paul, ang iyang tinguha, humanon na ko ni nga malipayon ko. Gibutang siya sa prisuhan, ang gihimo ni Apostol Paul, he prayed and sang praises unto God. That's Acts chapter 20. Sana Acts 16:25. Napriso si Apostle Paul. Inside the prison, he prayed and sang praises unto God. Yung pa ni Apostle Paul, mualagad ko sa Ginoo, kung kini akong pag-alagad, ako ning unsaon? Tanawan sa Biblia, finish my course with joy. Daghan nag-alagad sa Ginoo pero wa sila naka-finish, wa nakahuman. Pero si Paul, si Apostle Paul, iyang goal, mualagad ko sa Ginoo,
pos laman nga nag-alagad ko sa Ginoo ako ning tapuson uban sa kalipay. Kumusta ikaw nga naa ka dinhi karon sa simbahan? Base ning simba ka nga napugos lang ka. Pero sa Apostol Paul ning simba nag-alagad siya sa Ginoo malipayon siya. Amen. I hope wala ka napugos. Ang pag-alagad sa Ginoo di ni pinugsanay. Si Apostol Paul nag-alagad siya sa Dios nga malipayon. Amen. Malipayon. Ikatulo, serve the Lord with direction. Direction, no? Number 1, determination. Number 2, devotion. Number 3, direction. Kabalo mo sa iyang direction. Finish my course with joy. Ako ning humanon, adunay kalipay. Amen? Wala niya gihuman kay napugos siya. Nayuban, gilang gihuman kay, ginalang, pugos! Pero sa Apostle Paul, iyang gihuman uban ang kalipay. May imagine ninyo na, nagiputlan ni siya ulo sa Rome, gidala siya sa Roma. Giputlan siya ulo dito. Pero kabalo mo, ahamang kakita o putlanan ng ulo nga malipayo. Nagwali ragyapon si Apostle Paul. Amen? Magin siya mubiya sa Diyos. Kristohanon, Apostle Paul, serve the Lord with direction. And that's a good direction to finish my course with joy. What is your direction? Napugos ba ka karon nga adlaw? Na ba ka dinhi kay nay nagbira nimo? Si Apostle Paul nangalagad siya sa Dios with direction, ha? Napriso siya, gibato siya, but it didn't change a thing. None of these things moved me. You know why? Because he served the Lord with direction. And his direction, even when people are stoning him, his goal, I want to finish my course with joy. Dibato siya, namatay siya, the next day, nagwali na po siya usab. Gipriso siya, giingnan siya, ipagawas ka na mo, pero inigawas ni mo, ayaw na pagwali. Paggawas niya, wali ragyapon siya. Amen? Direction. Finish my course with joy. Ako din humanon, nga malipayon ko. Ako'y labot sa inyong isulti. Ako'y labot kung manantsaw mo sa kuha. Tingnan ko rin niyo, way grado! Pero si Paul, humanon ko na nga malipayon ko. Amen? Malipayon. Muna nga din sa simbahan, mga lagat dapat malipayon ta. Amen? Malipayon. Ang pag-alagad sa Diyos, ayaw nang magmugot ta. Ayaw nang napugos ta. Ang pag-alagad sa Diyos, taliwala sa problema, mga pagsurew, kasakitan, si Apostle Paul, nagpabilin ba siya nga malipayon? Amen? Imposible na sa di Kristohanon. Pero kita nga na Kristo, di isang paglutuson ka, malipayon yapon. Si Kristo nagbitay dito sa cross. Nangayo siyang tubig, giatagan siyang suka, giatagan siyang apdo. Buwas ning reklamo. Iyang gihuman ang iyang kurso. Amen? Ingon pa ni Jesus Christ, sa katapusan nga mga pulong, iyang giingon, it is finished. No regret at all. Amen? I have done it all for you. I've shed my blood on the cross. Father, forgave them, for they know not what he do. Jesus Christ finished it. Amen? He finished it with joy. Pagduslak sa iyang kilid, salamat Amahan. It is finished. Amen? Daghan kay pag-antos sa kalibutan. But if you serve the Lord with direction, suffering, affliction, none of these things move me. Amen? We should be directed on the Lord. Dito rin sa Ginoo, dili sa tao. Verse 24, gihapon, that I might finish my course with joy and the ministry. Notice, which I have received of the Lord Jesus. The word ministry. Kung sa maning ministry, anything that you do for the Lord is a ministry.
Ang Bisaya sa ministry, buluhaton. Bisan unsa nga butang nga imong gihimo para sa Ginoo. Ang tawag ana ministry. Nanghugas ka og plato sa simbahan. You know what? That's a ministry. Buluhaton, imong gibuhat para sa Ginoo, dili para sa tao. Amen? Nanilihig ka, ministry para sa Ginoo. Amen? Nanalapo ka sa lamisa, ministry. Naglimpyo kag CR, that's a ministry. Ug mauni kanunay akong ginaingon sa akong mga anak na tanan nga inyong ginabuhat dinhi, ministry na. Dili ko makasweldo sa inyo anak, pero ang Ginoo ang muhatag sa tuwa og reward. Ministry na. Buluhaton. Ingon pa ni Apostle Paul, the ministry which I have received of the Lord. Ang buluhaton nga akong nadawat. Asa ni Apostle Paul nadawat? Gikan sa Ginoo. Dili na akong buluhaton. Buluhaton ni sa Ginoo. So, serve the Lord with dedication. Dedication, no? Dedikado. Dili delikado apan dedikado, no? Mo dedicate gyud ka ba? Imong yung ihalad imong kinabuhi. Ingon pa ni Apostle Paul, this is not my ministry. The ministry which I have received of the Lord. So, serve the Lord with dedication, no? Dapat dedikado ta, bahala kung sa may tabo. Dedicated. Come what may, I am going to serve the Lord with dedication. None of these things move me. I am dedicated. If I die serving the Lord. That's dedication. No? If I suffer for the Lord. That's dedication. Apostle Paul, he suffered for the Lord. He suffered much for the Lord. Why Apostle Paul was able to do that? Because he was dedicated. O katapusan, the Bible says, to testify the gospel of the grace of God. This is the main thing. To testify the gospel. No? Ang katuyuan gyud ni Apostle Paul sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Atong ipamatuod ang maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Nga naluwas ta, nga makaadto tag langit. Amen? Nga makasiguro ta nga makaadto tag langit, mao ni ang maayong balita. Ang kalibutan way kasiguruhan. Ang ubang relihiyon wa sila'y kasiguruhan. Pero kita, natay kasiguruhan, pinaagi kang Ginoong Jesus Kristo. Kristohanon, serve the Lord katapusan with declaration. It's our job. It's my job to declare the goodness of God. Amen? Trabaho nato nga atong ipahibalo sila. Ang Dios maayo. Amen? Ipahibalo nato sila. Ang Dios manluluwas. Iyang gihatag, iyang anak, iya kong giluwas. Kung mamatay ko, makaadto kog langit. Kung ang atong naangkon, dako tag tulubagon, kung ato na ng tipigan sa atong kaugalingon, ato nang isulti sa uban, nga wala masayod. Amen? Declare how good is the Lord. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, atong daygon ang atong Dios. Serve the Lord with declaration. No? Atong imantala ang maayong balita. Karong hapon, atong, unsa man yung word nga declaration means to announce, to affirm. Are you going to announce? I am saved. I know I'm going to heaven. You might be embarrassed. Pero di gyud ko maulaw. I am going to announce. I am going to declare that I am saved and I am going to heaven. Wa ko'y labot sa inyong isulti. Ang uban siguro may buang na sa pastor. Buhi pa ganyan, nakasiguro na makatog langit. Siyempre, karon sa man ka maniguro, inigpatay na ka? Di na ka makasiguro, inigmamatay ka, kaingon sa Biblia, inigkamatay ni mo. Hukman ka na sa Dios. Makasiguro ta karon nga buhi pa ta. Amen? Dili nang mamatay ka na. Kristohanon, serve the Lord with declaration. Isulti. Tell others about the Lord. Tell others about the Savior. Tell others about the dying Savior on the cross. Tell others that He is still a Savior today. Amen? And that today is the day of salvation.
Tell others. Let others see Jesus in you. That's declaration. Tuguti ang uban nga makakita sila sa Ginoong Hesus Kristo sa atong kinabuhi. No? Last verse. Katapusan ng versikulo 2 Timothy 4:7. I want you to turn to 2 Timothy 4:7. Katapusan ng versikulo, matapos ta. Sa gingon ni Apostle Paul, 2 Timothy 4:7. Ingon pa ni Apostle Paul, I have fought. Verse 6, sa sugod, for I am now ready to be offered. Apostle Paul is about to die in Rome, about to be beheaded. I am now ready to be offered. Ingon pa ni Apostle Paul, andam na ko nga ihalad. Og ang panahon sa akong pagbiya, hapit na. Hapit na siya patyon din eh. Ingon pa ni Apostle Paul, hapit na siya mamatay ha. Naana siya sa Rome. Putla na ni siya gulo. I have fought a good fight. Paul, it's time to back down. Ingon pa ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. You know why? He had determination, devotion, direction, dedication, and declaration. None of these things moved me. Amen? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So anon? Aduna day corona, giandam nato, basta nahigugma kita sa pag-abot ni Ginoong Jesus Kristo. May God bless His holy word. It's all stand in the tanan. Mag-awit ta closing hymn, atong awiton, ang awit nga nagauluhan, in the service of the King. In the service of the King. I am happy in the service of the King. Amen? Are you happy? I am happy in the service of the King. Sa langit ng hari, nag-alagad ko. English is not available. Let's sing it in Cebuano. Sa langit ng hari, nag-alagad ko. Verse number 1, out together ready? Sing! Sa langit ng hari, nag-alagad ko. May kalipay sa kanunay. Ang kalinaw ako man nabatnan. Nga nagagit sa Diyos, pag-alagad ko sa awitanan, lahat sa tanan, may kalip o kalip, gad ko sa Diyos, Kristo sa langit, nag-alagad ko, may kalipay sa kanunay, ang pag-awit sa kalisod, siya giyan, garan, o pag-alagad ko sa Diyos, siyang alat sa tanan, may kalip o kalinaw, pag-alagad ko sa Diyos, sa langit ng hari. Last na. Ay sa kanunay, sa gihapon ng kamot niya kumtan ko, kay nagmanduman, pag-alagad ko sa Diyos. Amen! Diyos, siyang alat sa tanan, may kalit o kalinaw, pag-alagad ko sa Diyos, sa langit ng hari na ko, may kalipay sa kanunay, kang Jesus ito biyanak tanan, sa kalipay nga dako, pag-alagad ko sa Diyos, siyang alat sa tanan, may kalipay o kalinaw, pag-alagad ko sa Diyos.
Amen. Good singing. Let's pray. Ginoo, salamat sa kalipay nga dako nga imong gihatag kanamo. Ang kalipay dili namo maangkon sa kalibutan. Ang kalipay sa kalibutan temporaryo, lingaw-lingaw lamang. Apan ang kalipay nga among naangkon gikan kay Ginoong Hesus Kristo kini kalipay sa walay katapusan. Kalipay nga taliwala sa mga pag-antos, kasakitan o problema, magpabilin kini nga kalipay kay among naangkon ang kaluwasan diya kang Ginoong Hesus Kristo og nasayod kami nga kung mubiya kami niining kalibutan makaanha kami sa langit nga imong giandam kanamo Dios. Ang mga pulong among nadunggan Ginoo. Ang Kristohanon tabangi nga mga lagad kanimo faithfully with determination, devotion, direction, dedication, and declaration. O Diyos, this is something impossible to achieve. But thank you that we have the testimony of Apostle Paul na nag-ingon siya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lord, I pray, i-bless ang mga Kristohanon sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, may nabuhian, tanan nga gikuhan sa mong source of income mo Dios, nagaagad lagid mi Ginoo sa imong panalangin. Bugkusa kami, ang among pamilya, magtiayon, banaw kasawa, uban sa mga anak, nga malipayon, nga mga lagad kanimo, hantod sa imong pagbalik. Ang dungog, ang himayang pagpasalamat, among gibalik kang Ginoong Hesus Kristo, among Dios ug manluluwas. Amen! Mayong udto sa tanan, kumusta sa igsoon sa pagtuo. Doon, ito doon. Ito, Anin, Sharon, Calvin, Ayen, Lisa, Dandy, Lawrence, Seth, Mayong